Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa isang napakalumang Philippine banknote ni online seller kung saan ay kanya po itong ipinebenta. At sa video na ito ay ang ating pinakapakay po rito ay ating alamin kung magkano yung kanyang presyo dito. Kaya yan, yung nandito po sa itaas ay ito po yung harapan na bahagi nito. Isa po itong 5 peso. Yan, 5 pesos na Philippine old banknote or napalumang perang papel. Yan, lumang-luma po ito kasi series of 1933 pa ito. Yan, 1933. May pirma po rito ang cashier at ang presidente. Yan, pero hindi po natin mabasa yung kanilang pirma. Sabi rito ay Manila. Ayan. Hindi natin na Manila, Philippines po yata siguro yan. January 1, 1933. Yan, napakalumang perang papel nito. 1933. Antique na po ito. The Bank of the Philippine Island will pay to the bearer of demand 5 pesos. Kaya yan, ganito po yung kanyang itsura kasi talagang lumang-luma. Yan, may tupi po dito sa gitna. Mukhang ginamit po talaga ito sa sirkulasyon. Pero ayan, sa ganito po yung ganito po katindi kaluma, 1933 ay ayan. Ay masasabi kong maganda po yung kanyang kondisyon kasi lumang-luma po talaga. Kaya ayos lamang po ito para sa isang kolektor. Ayan, maganda na po yung ganitong kondisyon kasi mahirap na pong makahanap ng yan, yung talagang kung naghahanap po tayo yung parang bago ay sa tingin ko ay hindi na po tayo makakahanap ng ganyan. Yan, yung ito na yung parang pinaka the best na mahahanap natin kasi lumang-luma na talaga, 1933. At ito po yung kanyang selyo, the Bank of the Philippine Island. Ayan, ibang-iba yung kanyang disenyo, yung ginagamit na seal noon ng bangko ng Philippine Island. Ayan, Bank of the Philippine Island ang tawag noon. Ito po yung kanyang serial code. Ayan. At sa apat na sulok po nito ay ang numerong 5 na nagpapakita po ng face value nito or halaga nito. Yan, dito ay may nakaupo na isang yan, babae. Yan, hindi po natin alam kung sino siya or kung ano yung kanyang pangalan kasi hindi naman po nakasulat dito yung kanyang pangalan. Ngayon, ito naman po yung kanyang reverse side. Yan, kakaiba yung kulay. Yan, napakaliwanag ng kanyang kulay, napaka-bright. Dito ay sa harapan niya ay napaka-dark. Yan, may halos mga black and white dito. Samantalang dito sa kanyang likuran ay napaka-liwanag. Ayan. The Bank of the Philippines. Yan, V or 5 pesos. Ayan. Roman numeral yung ginamit dito. Ganyan po talaga kung pag V ay ayan po ay sa Roman numerals ay 5. Yan na rin ay nagpapahiwatig ng numerong 5. Yan, sa apat na sulok nito ay yan ang numerong 5 ulit. Yan, na nagsasabing ito ay ang halaga nito ay 5 pesos. Yan, malaki po ito noon. Kung pag nakahawak po tayo ng ganitong barya noon na mga 1933 ay ayan, isa itong napakalaking halaga ng pera noon. Ayan, magkano kaya ang benta ni online seller dito? Mahirap nang makahanap ng ganito kasi lumang-luma na talaga. Kaya bihira na po talaga yung bihira na pong makahanap ng ganito. Lalong-lalo na yung mga papel. Buti sana yung mga barya ay talagang tumatagal ang mga yan. Pero yung mga papel, napakadaling masira po ang mga ito. Kaya hindi gaanong tumatagal. Kaya mas mahirap, yung mga lumang perang papel ay mas mahirap hanapin kumpara sa mga lumang barya. Kaya ayan, atin na pong alamin kung magkano ang benta, ayan, or presyo ni online seller dito sa kanyang 5 pesos na napakalumang perang papel.
At ayan, ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 1,499 pesos. Yan, okay na rin po yan. BPI, ayan, 1933, 5 pesos banknotes, Bank of the Philippine Islands, all bills, collectible antique. Yan, collectible antique po talaga siya. Kasi biruin mo naman, mula 1933 ang lumang perang papel na ito. 5 pesos Bank of the Philippine Islands, money during the American period, year of 1933, almost a century old. Ayan, almost century old na. Fine condition, no holes, no tears. Kaya yan, ganyan po katindi. Isa siyang antique, collectible antique. At ito po ay binebentang muli ni online seller sa halagang 1,499. Kaya yan, muli po nating pagmasdan ang kanyang 5 pesos na napakalumang collectible na lumang perang papel dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.